Lubos na ikinalulugod ng manunulat na ibahagi ang kwentong ito ng libre. Ang pinakamalaking gantimpala ay inyong pagtangkilik. Gayunpaman, kung sa tingin ninyo ay karapat-dapat ang akdang ito ng karagdagang suporta, malugod naming tatanggapin anumang inyong maiaabot. Maaari po ninyong gamitin ang QR code na nasa inyong screen. Anumang halaga ay makakatulong upang patuloy na makalikha ng mga bagong kwento. Tandaan, hindi po ito sa pilitan, kundi isang voluntaryong pagsuporta lamang. Maraming salamat po. Kung na-enjoy nyo ang kwento sa channel na ito, i-click mo na yung subscribe button sa baba at para sure na hindi ka maiwan, i-on mo na rin ang notification bell para ikaw ang unang makakita sa bagong upload namin. Ang nilalaman ng akdang ito ay buong-buong katang-isip lamang. Lahat ng pangalan ng tauhan, mga lugar at pangyayaring inilarawan ay mula sa malikhaing imahinasyon ng manunulat. Kung mayroon mang pagkakahawig sa mga pangalan ng tao, lugar o insidente sa tunay na buhay, buhay man o yumao, ito ay hindi intentional at isa lamang purong nagkataon. Mga alas 11 noon ng umaga sila umalis sa terminal. Ang loob ng SUV ni Axel ay napakatahimik at saksakan ng lamig. Si Liam ay nakaupo sa tabi mismo ni Axel, pilit na pinipigilan ang sarili na magsalita. Lumipas ang 15 minuto, ang tanging naririnig lang ay ang mahinang tunog ng makina. Hindi na kinaya ni Liam ang kalamigan ng hangin at ng kasama niya. Sir Axel, pasag ni Liam sa katahimikan. Grabe sir, ang lamig po sa kotse nyo. Parang nagdadrive tayo sa loob ng bodega ng frozen meat. Baka po magyelo ang instant coffee ko sa likod. Walang reaksyon si Axel. Nakatingin lang sa kalsada. Pero maya-maya, gusto mo bang hinaan ko ang aircon, Liam? Hala sir, hindi po, kaya ko po. Sabi ko lang naman po, ang lamig nyo po sir. Tawa ni Liam. Sa side mirror, nakita ni Liam na bagyang napatingin si Axel sa kanya, pero mabilis ding binalik ang tingin sa kalsada. Hindi na kumibo si Axel. Ang kawalan ng sagot ni Axel ay nagdulot ng matinding kaba kay Liam. Baka nasobrahan ang pagbibiro niya. Napatingin siya sa kalsada at napahawak sa sarili. Ngunit hindi pa rin napigilang magsalita. Ano po sir, pasensya na po, baka naiirita na po kayo sa hirit ko. Huwag po kayo mag-aalala sir, hindi ko po sasabihin sa lahat na magkasama tayo sa probinsya namin, pang-aasar pa ni Liam. Sa pagkakataong ito, bahagyang napangiti si Axel. Sobrang tipid ng ngiti ngunit nakita ni Liam iyon. Ito ang unang beses nakita niya si Axel nang umiti at muntik na siyang himatayin sa kilig at gulat. Nang medyo lumabas na sila sa traffic ng Maynila, nagtanong ulit si Liam. Sir Axel, seryoso po ba talaga? 6 na oras yung biyahe natin, gagabihin tayo. Huminga ng malalim si Axel. Sa wakas tumingin siya kay Liam, isang mabilis at matalim na tingin. I always make sure that my schedule is clear. By the way, hindi ka nagpaalam sa akin na may bakasyon ka. Next time you have to advise me. Pero sir, sa HR na po ako nag-file ng leave. Sila po ang nag-a-approve, depensa ni Liam. Tahimik si Axel, sabay turo sa likod. Ang mga gamit mo, lalo na mga pinamili mo, hindi dapat na mainitan or mabasa sa bus. Quality control, Liam. Paano kung masira pagdating sa inyo? Biglang nanglaki ang mata ni Liam. Napahawak siya sa bibig. Nagulat siya sa rason na narinig niya ngunit kinikilig siya sa kanyang isip. Ayaw niyang ipahalata ang kilig niya sa boss niya kasi baka mapagalitan siya. Hala sir, iyon po ang dahilan? Ang instant coffee ko? Sir, tagsa 10 piso lang po yan. Hindi po yan kailangan ng quality control. Mas kailangan po yan ng mainit na tubig. Biro at hirit ni Liam. I just want to make sure na ligtas ka sa travel mo, sabi ni Axel. Pilit na pinapanatili ang kanyang seryosong boses. Ngumiti si Liam ng malaki. Dito halata na siyang kinikilig. Sino ba naman ang di kikiligin? Ang isang Axel Viga ay sinisiguradong ligtas siya. Safe naman po sa bus eh. Sanay na din po ako. Naging abala tuloy ako sa'yo. Hindi na umimik si Axel. Ayaw din kasi nitong paulit-ulit ng paliwanag. Napatingin na lang si Axel sa orasan ng dashboard ng kotse. Alas 12:30 na iyon ng tanghali. Gutom ka na. Biglang nagulat si Liam. Hindi tanong iyon. Isa iyong pahayag. Nag-aalala si Axel sa kalagayan niya. Sir, sabi ni Liam. Hindi pa ako nagugutom. Okay lang po ako. Nahihiyang sabi ni Liam. Agad na tumingin si Axel kay Liam at seryoso. Dapat kumain ka sa tamang oras, lalo na't mahaba ang ating biyahe. Gugutumin ka yan. Ano ang gusto mong kainin?
Kahit ano po sir, kayo na po bahala, sabi ni Liam. Kung hindi mo sasabihin, pipili ako ng pinakamalapit na 5-star restaurant, banta ni Axel na sinundan ng isang matalim na sulyap kay Liam. Biglang umayos ng upo si Liam. Sir, Jollibee na lang po. Pagkatapos ng ilang minutong biyahe, may nakita silang stopover na may Jollibee. Walang sabi-sabi, iginiya ni Axel ang SUV sa parking lot. Nang huminto ang sasakyan, bumaba agad si Axel sa driver's side, mabilis siyang umikot papunta sa passenger side at pinagbuksan ng pinto si Liam. Sir, ako na lang po sana, sabi ni Liam. Hindi pinansin ni Axel ang pagtutol ni Liam. Seryoso siyang tumingin. Sumunod ka, dito tayo kakain. Sabay silang lumakad patungo sa Jollibee. Pagkapasok nila, iginiya ni Axel si Liam sa isang mesa. Maupo ka, ako ang mag-o-order. Sir, sige po, pero ako na lang po sana. Nakakahiya naman po na kayo ang pipila, pagtutol ni Liam na hindi mapakali sa upuan. Hindi na sumagot si Axel at dumiretso ito sa pila. Wala siyang idea kung anong orderin ni Axel kasi wala naman itong tinanong sa kanya. Pagkaraan ng ilang minuto, bumalik si Axel, ngunit sinundan siya ng 2 Jollibee servers na bawat isa ay may dalang matataas na stock ng mga tray. Si Axel naman ay seryosong may hawak lang ng sarili niyang tray at isang malaking paper bag. Nanlaki ang mata ni Liam. Ang 2 servers ay abalang nilapag ang nilalaman ng 3 malalaking tray sa mesa. 6 na piraso ng Chicken Joy with rice and gravy, 4 na Jolly Spaghetti, 3 burger steak with extra gravy, 2 peach mango pie, 2 large fries, 1 family platter na palabok, 2 malaking baso ng Coke float. Napatulala si Liam. Sir Axel, ano po yan? May party po ba tayo? Sir, alam niyo po, baka pang 10 tao na po yan, hindi po ako kumakain ng buffet tuwing lunch. Nagsalita si Axel nang hindi tumitingin kay Liam. Kailangan mong kumain ng marami, pumapayat ka. Ang sobra ipasalubong mo na lang. Kumuha si Axel ng isang Chicken Joy at ang buong maliit na lalagyan ng gravy bago ito ipinatong sa harap ni Liam. Magsimula ka sa isa, yan ang lunch mo Liam, kumain ka muna. May paggabosi ang pag-uutos ngunit kinilig ng palihim si Liam. Opo sir, salamat po, ngiti ni Liam. Kinuha niya ang Chicken Joy at nagsimulang kumain. Si Axel naman ay tahimik na kumuha ng isang Jolly Spaghetti. Tiningnan niya ang sarasan na may seryosong ekspresyon. Dahan-dahan siyang sumubo at biglang may bahagyang pagtaas ng kilay si Axel na tila nagulat sa matamis na lasa nito. Pagkatapos kumain, bumalik na sila sa SUV. Ang 2 malalaking paper bag na puno ng leftovers at pasalubong ay nakalagay na sa likod. Nang makalabas sila sa parking lot at nasa highway na ulit, napansin ni Axel na sumandal si Liam sa headrest at napapikit sandali. Kung inaantok ka, matulog ka, diretsyong sabi ni Axel na ang tingin ay nasa kalsada. Nagliwanag ang mukha ni Liam. Sir, okay lang po sa inyo? Bakit hindi? Mas maigi kung magpapahinga ka. Kaya kong magmaneho kahit walang kausap. Matulog ka, utos ni Axel. Salamat po sir, pero hindi na po, matatag na sagot ni Liam. Napatingin si Axel kay Liam, nagtataka. Di ba inaantok ka? Sir, hindi po. Nakakahiya po sa inyo. Kayo yung nagmamaneho tapos ako matutulog lang. Tsaka po, ayoko po kayong tulugan. Ang pagtanggi ni Liam ay inaasahan na ni Axel. Hindi na muling nagtanong o nagpaliwanag pa, diretso na lang siyang binaling ang kanyang mga mata sa kalsada at hindi kumibo. Naging tahimik ang loob ng SUV, pero ang katahimikan na iyon hindi na kasing lamig kanina. Napangiti si Liam. Ilang oras ang lumipas, kinuha ni Liam ang isang Jolly Spaghetti at tinanggal ang takip. Sir, gusto niyo po? Tumingin si Axel sa pagkain at pagkatapos ay tumangulang na hindi man lang inalis ang kamay sa manibela. Sige po, sabi ni Liam. Inakala niya nahihinto muna si Axel at kukuha ng tinidor para kumain, pero hindi. Nakatingin pa rin si Axel sa daan at tahimik. Sige, subuan mo na lang ako. Diretsyong utos ni Axel na parang nag-uutos lang na iabot ang isang folder. Nang laki ang mata ni Liam, hindi niya inaasahan niyon. Subuan? Ang boss niya sa gitna ng biyahe? Parang may malaking alarm bell na tumutunog sa dibdib niya, pero ang mukha ni Axel ay walang kaimo-emosyon na para bang ang pagsubo ay normal lang na job description ng isang personal assistant. Nahihiya si Liam, pero ang kilig niya ay mas matindi. Hindi siya nagdalawang isip, kinuha niya ang plastic na tinidor at umikot ng malaking bahagi ng spaghetti na may kasamang hotdog at keso. Dahan-dahang inilapit ni Liam ang fork sa bibig ni Axel. Si Axel naman ay seryoso pa rin nagmamaneho at agad na sinubo iyon. Hindi man lang ito tumingin kay Liam,
ngumunguya lang siya at tahimik na lumunok. Inulit ni Liam ang pagsubo. Kumuha na siya ngayon ng mas malaking subo. Habang kumakain si Axel, tinitingnan niya ito, ang panga nito at ang mga mata nito na nakatingin sa malayo. Tinanong ni Liam, "Sir, masarap po?" Si Axel ay ngumunguya pa rin, ay tumangulang. Maya-maya, ulit, "Hindi pa ako tapos." Diretsyong utos ni Axel na parang nagpaparefill lang ng kape. Tumawa si Liam na tila nawala ang lahat ng kaba. "Opo sir, masarap po talaga no?" Si Axel ay seryosong nagmamaneho at si Liam ay kinikilig na nagsusubo sa kanya ng Jolly Spaghetti na parang kasintahan siya ng boss niya. Sa pagpapatuloy ng biyahe, hindi nagtagal at tinalo na rin ng antok si Liam. Kahit anong pigil niya sa sarili, ang init ng araw, ang busog mula sa kinain at ang napakagaan na tahimik na andar ng mamahaling SUV ay nagpabigat sa kanyang mga talukap. Ilang sandali pa, hinihila na ng tulog si Liam. Ang kanyang ulo ay dahan-dahang sumandal sa bintana at ang kanyang hininga ay naging regular at tahimik. Hindi kumibo si Axel. Alam niya na ito ang mangyayari. Walang sabi-sabi, inunat ni Axel ang kanyang kanang kamay at ang dahan-dahang inayos ang pagkakasandal ni Liam. Maingat niyang inilapit ang ulo ni Liam sa headrest at siniguradong komportable ito. Hindi niya inalis ang tingin sa kalsada. Para bang ang pag-aasikaso kay Liam isang routine check lang. Tahimik at mahaba pa ang biyahe. Ang buong SUV ay bumalot sa tunog ng makina at sa payapang pagtulog ni Liam. Malapit nang mag-alas 8 ng gabi nang unti-unting bumabagal ang sasakyan ni Axel. Sinalubong sila ng isang malaking arko. Nabasa ni Axel ang nakasulat, "Mabuhay, welcome sa bayan ng San Vicente." Tugma ang pangalan sa GPS ng sasakyan. Nakarating na sila sa destinasyon. Tiningnan ni Axel si Liam. Mahimbing pa rin ang tulog nito. Ayaw sana ni Axel na gisingin ito pero kailangan niya ang direksyon. Huminga ng malalim si Axel. Hindi na siya nagdalawang isip. "Liam," tawag ni Axel, kalmado pero malinaw. "Gising, nandito na tayo, ituro mo kung saan ang bahay ninyo." Dahan-dahang nagmulat ng mata si Liam. Napaigtad siya ng mapagtanto na nakatulog siya sa gitna ng biyahe. "Sir, pasensya na po. Pasensya na po at nakatulog ako, hindi ko napigilan yung antok," nauutal na sabi ni Liam habang mabilis niyang inayos ang sarili. Nagsalita si Axel, hindi inalis ang tingin sa kalsada pero may malalim na boses. "No worries, just let me know where to go." "Opo sir," sagot ni Liam na lubhang nahihiya at kinakabahan. "Diretso lang po kayo rito tapos po sa pangatlong kanto, kakaliwa po tayo. Medyo rough po ang daan papunta sa amin." Tahimik na sinunod ni Axel ang direksyon ni Liam habang si Liam ay gising na at nahihiyang nakatitig sa bintana. Totoong medyo bako-bako ang daan. Ang malaking mamahaling SUV ni Axel ay dahan-dahang umusad sakaling may graba at maliliit na bato na tila nagprotesta ang sasakyan sa bawat pag-ikot ng gulong. Walang kibo si Axel na para bang sanay siya sa ganoong kalye. Pagliko nila sa sinabing kanto, agad nagturo si Liam. "Doon na po sir, sa tapat po ng punong mangga." Huminto si Axel. Sa harap nila ay isang bahay na hindi kalakihan ngunit may kakaibang ganda. Ito ay yari sa kahoy, hindi moderno o magarbo, ngunit malinis ang paligid at maaliwalas. May bakuran itong sementado at sa tabi ay isang malaking punong mangga na tila bantay ng lugar. Mayroon ding iilang bahay na nakapaligid na nagpapahiwatig na may kapitbahay sila. Napansin ni Liam ang pananahimik ni Axel. "Sir, pasensya na po, hindi po kasi ito mansyon," nahiyang sabi ni Liam. Tumingin si Axel sa bahay at pagkatapos ay tumingin kay Liam. Ang mukha ni Axel ay payapa at hindi mapanghusga. "Wala kang dapat ikahiya," simpleng sagot ni Axel. Dahan-dahang binuksan ni Axel ang pinto ng driver at lumabas. Tiningnan ni Axel ang mga bag ni Liam. "Bumaba ka na, ilalabas ko na ang mga gamit mo." Mabilis na bumaba si Liam. "Ako na po sir, ako na po ang magbubuhat. Salamat po sa paghatid." Nagmadali si Liam sa likod ng sasakyan, pero bago pa niya makuha ang mga gamit, inilabas na ni Axel ang maleta, ang karton at dalawang malalaking paper bag ng Jollibee. Habang inilalabas ni Axel ang mga gamit ni Liam, nagkaroon bigla ng paggalaw sa paligid. Ang tahimik na kaling iyon ay hindi sanay sa tunog ng mamahaling sasakyan. Unti-unting nagbukas ang mga bintana at pinto sa paligid. Sumisilip ang mga kapitbahay, nagtataka kung sino ang dumating at kanino ang napakagarang SUV na tumapat mismo sa tapat ng punong mangga. Hindi nagtagal, bumukas ang pinto ng bahay ni Liam.
Lumabas si Aling Celia, ang nanay ni Liam na nasa 50 ng edad. Kasunod niya si Mang Lito, ang tatay ni Liam at magkasing edad lang sila ni Aling Celia na may banayad ng ngiti sa labi. Kasabay ang dalawang bata, ang kambal na sina Luisa at Luis na parehong nasa 10 taong gulang pa lamang. Sila ang tinatawag na menopausal babies, ang biyaya na dumating ng hindi inaasahan sa kanilang pagtanda. Inaasahan na nina Aling Celia at Mang Lito ang pag-uwi ni Liam dahil sa nalalapit na fiesta sa San Vicente, pero nagtaka sila nang tumapat sa kanilang isang mamahaling sasakyan. Mabilis na nagulat ang reaksyon ni Aling Celia at Mang Lito nang makita ang kasama ni Liam. Nasa harap nila ang kanilang anak na lalaki at sa tabi nito ay isang lalaking mukhang kasing yaman at kasing gwapo ng artistang lumalabas sa TV. Matangkad, malinis ang tindig at wala man lang ni katiting na bakas ng pagod sa mukha. Habang inilalabas ni Axel ang huling paper bag, lumingon si Liam nang makita ang mga magulang. "Nanay, tatay!" gulat na sabi ni Liam nang makita ang pamilya niya. Bago pa man makalapit ang magulang, mabilis na tumakbo ang kambal na sina Luisa at Luis at sabay na yumakap sa kanilang kuya. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa labi ni Axel nang makita niya ang eksenang iyon. "Liam, buti nakarating ka lang ligtas," biglang sabi ni Aling Celia. "Sino itong kasama mo, anak?" Hindi natapos ni Aling Celia ang tanong dahil lumapit na si Axel at isinara ang likuran ng SUV. "Magandang gabi po. Ako po si Axel." Simpleng pagpapakilala ni Axel na ang boses ay kalmado at formal habang nakatingin sa mag-asawa. Mabilis na umiksena si Liam na nahihiyang nakitingin sa lupa at hindi mapakali. "Nay, tay, siya po si Sir Axel. Boss ko po." "Sir, sila po si Nanay Celia at Tatay Lito. At sir, sila po ang mga kapatid ko na sina Luisa at Luis." "Magandang gabi, Luisa at Luis," bati ni Axel sa kambal na nakatingin sa kanya na parang nakakita ng alien. "Ay sir," sabay na sambit ni Mang Lito at Aling Celia na agad na yumuko bilang paggalang. "Salamat po sir at sinamahan ninyo ang anak namin dito." Tiningnan ni Axel ang mag-asawa at saka ngumiti. Isang ngiting hindi inutusan at tunay na nagpagaan ng pakiramdam. "Wala pong anuman, tita at tito. Pero kung maaari po, Axel na lang pong itawag ninyo sa akin. Wala naman po tayo sa opisina." Literal na napatulala si Liam. Tito at tita? Ito ang first time na marinig niya sa boss niya ang tumawag ng ganitong pagbati sa mga tao at sa mga magulang pa talaga niya. Tiningnan niya si Axel, nagtataka at lalong kinikilig. Ngumiti si Axel sa mga bata, sa kanya kinuhang isang malaking paper bag ng Jollibee. "Luisa at Luis, may pasalubong kayo. Huwag ninyo munang istorbahin ang kuya ninyo ha, pagod to sa biyahe. Kumain muna kayo." Alok ni Axel sa kambal. May napagtanto si Aling Celia sa sinabi ni Axel. "Hala, sige na, pasok muna kayo sa loob sir. Pasensya na, Axel pala. Pasok pala kayo, halika at ipaghahanda ko kayo ng tunay na makakain. Salamat sa Jollibee ha, pero naghanda ako ng sinigang." Mabilis na pinapasok ni Aling Celia ang lahat sa bahay habang si Mang Lito ay mabilis na naghakot ng mga gamit. Dinala ni Mang Lito ang maleta at karton ni Liam sa isang gilid habang si Aling Celia ay mabilis na nag-ayos ng hapagkainan. Inilabas niya ang mainit na kanin at kaldero ng sinigang. Si Axel at Liam ay pinaupo niya. Nahihiya si Liam. Tiningnan niya ang hapag. Kahit malinis ang kagamitan, alam niyang hindi ito magagara kumpara sa mga kubyertos na ginagamit ni Axel sa Maynila. Ang bahay nila ay simple lamang at ang kainan ay nasa tabi lang ng sala. "Sir, pasensya ka na ha," bulong ni Liam habang si Aling Celia ay abala sa kusina. "Sinigang po ang handa ni nanay, hindi ko alam kung kumakain ka nito." Hindi inalis ni Axel ang tingin sa mangkok ng sinigang na may malalaking labanos at okra. Hindi siya nagbigay ng anumang nakakailang na reaksyon. "Ayos lang," kalmadong sagot ni Axel na ang boses ay sapat lang para marinig ni Liam. Tapos nang kumain sina Mang Lito at Aling Celia at ang kambal dahil maaga talagang kumakain sa probinsya. Subalit sina Mang Lito at Aling Celia ay nasa gilid nagmamasid at si Luisa at Luis naman ay abala sa Jollibee na pasalubong ni Axel.